Eto na nga guys, nabalita na rin sa Manila Times ang pagkukumpirma kasunod ng pahayag ng Department of Migrant Workers na isang kababayan natin Pinay OFW sa bansang Kuwait na hatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Dahil napatay nito ang kanyang alagang sanggol na anak ng kanyang employer. An OFW in Kuwait has been sentenced to death for the killing of her employer's toddler child. This was disclosed by the Department of Migrant Workers or DMW. According to local reports in Kuwait, the 18-month-old was placed inside a washing machine by the OFW in December of last year. This led to the death of the toddler. In a statement, DMW extended condolences to the family in Kuwait for the loss of their child and added that they are still firm on defending the rights and dignity of every Filipino abroad. The agency also sympathized with the difficult situation the OFW is facing. Naglabas ng pahayag ang Department of Migrant Workers para sa pagkukumpirma na isang kababayan nga natin Pilipinang OFW sa bansang Kuwait na hatulan ng parusang kamatayan dahil sa pagkakasangkot ito sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer na sanggol na ayon sa balita or di umano ay ipinasok niya sa washing machine. Ilang buwan na rin ang nakakalipas simula nang lumabas ang kasong ito ni kabayan sa Kuwait. Pero ngayon hinatulan na siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng bitay. At ayon naman sa Department of Migrant Workers, ginagalang nila ang batas ng Kuwait government. Ngunit para naman sa kaalaman ng lahat na unang araw pa lang na nalabas ang balitang ito, ay nakaalalay na ang legal team ng Department of Migrant Workers sa kaso ni kabayan. Ngunit eto na nga lumabas na ang resulta ng investigasyon at ayon sa DFA ay may pag-amin si kabayan na nagawa nga niya ang nasabing krimen dahil nainis siya sa bata. Eto yung dating video. Nakakulong ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay na isang batang Kuwaiti. Nakatutok si JP Soriano. Ikinalulungkot ng gobyerno ng Pilipinas ang isang ulat sa Kuwait na isang domestic helper umano ang nagsilid sa isang bata sa loob ng washing machine na ikinamatay nito. Sa ulat ng Arab Times, pinaospital daw ng magulang ang anak pero namatay rin dahil sa mga natamong sugat. Dahil iniimbestigahan pa ang kaso, limitado muna ang impormasyong maibabahagi ng Office of the Migrant Affairs ng DFA. Yun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Baka defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. 1-year-old lang bata. Nakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait at pamilya ng bata pero bibigyan pa rin ng legal assistance ang OFW na nakulong ngayon. We assure everyone that the DMW, of course, aside from cooperating with the Kuwaiti authorities and our embassy in Kuwait, will pursue an in-depth look on this incident. Nakakulong sa Kuwait ang isang Pilipinang domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer doon. Nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Kuwait tungkol dito. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers sa pamilya ng bata. Bibigyan pa rin daw ng legal assistance ang Pinay. Sa ulat ng Arab Times, isinilid daw ng Pinay sa washing machine ang bata. Nadala pa raw ng mga magulang ang anak sa ospital pero namatay pa rin dahil sa mga tinamong sugat. Ayon sa ating gobyerno, iniimbestigahan pa ang kaso. Kaya limitado muna ang impormasyong maibabahagi nila. Yun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Kung ano yun, baka defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. 1-year-old lang bata. We assure everyone that the DMW, of course, aside from cooperating with the Kuwaiti authorities and our embassy in Kuwait, will pursue an in-depth look on this incident. So maging paalala ito sa lahat ng kababayan nating OFW lalo na dito sa Middle East na kahit ano pang inis nyo sa trabaho, kahit gaano pa kayo kagalit, iwasan yung gumawa ng krimen. Dahil dito sa Middle East
ay may parusang kamatayan lalo na kung mabigat ang inyong kaso. So, ingat-ingat na lang mga kababayan kong OFW. Bagong bayani